Yung mga tao who are very busy in their lives, yung mga busy sa mga kalakaran ng buhay, lalo na yung mga breadwinners po natin dyan. I can relate with you po mga kapatid kasi ako po ay full-time din po ako nagtatrabaho. Ako din ay full-time na nanay. At the same time, marami din tayong iba pang ginagawa, mga ministry work. Paano nga ba tayo nagkakaroon ng ganito? Karaming energy. Kung tutuusin, akala natin sa una lang ay because of lifestyle. Tama naman. Lifestyle can really help you to have more energy. Pero mga kapatid, tatandaan po natin lagi kahit gaano ka kagaling kumain ng healthy food, kahit gaano ka kagaling mag-budget ng time mo, lahat po talaga ng mga bagay, lahat ng ating pagpapala, it's only because of the grace of God. So yun talaga yung pinaka-secret sa aking ginagawa bilang sobrang busy na doctor, na nanay, na ministry worker. Minsan iniisip ko saan kaya nanggagaling tong lahat ng energy ko. Dati naman hindi naman ako ganun, Dati mas bata pa nga ako noon many years ago, pero nagsiset in talaga yung fatigue, yung adali mo mapagod, hindi lang pati physically mga kapatid, pati emotionally pagod ka na rin. Ngayon po, hindi na po ganon. Syempre, napapagod pa rin naman tayo physically, pero yung atin pong pinaguhugutan kasi ng lakas ay iba na. Hindi lang yung sarili nating kalakasan, hindi lamang sa tamang pagkain. Maganda rin po yan. You really have to optimize your body. Kung maaari tayong bumalik sa basic foundation ng fasting, lalo na ngayong medyo tagirap, medyo mahal ang mga bilihin, it's a prompt for us na manumbalik doon sa tamang frequency ng pagkain. That can provide you with a lot of energy. Kasi kapag ikaw ay nag-fat burning mode, marami ka talagang energy kasi ketosis yan. Pero ang wag nating kakalimutan, saan nga ba nang gagaling lahat ng pagpapala na yan? And that only comes from the Lord. Sa mga napapagod na, ito ay paalala. Una, i-review mo muna yung iyong lifestyle. Kumusta nga ba yung iyong pagkain, kumusta ang iyong tulog, kumusta yung frequency ng kain mo, ano ba nga ba yung mga kinakain mo na mas maraming amount ng macronutrient kasi that also matters. Ikalawa, kapag hindi pa rin ubra lahat, kahit nag-exercise ka na, kumain ka na ng healthy, nag-fasting ka na, lahat ginawa mo na, natulog ka na maayos, di pa rin okay, kapatid, paalala lang na in the end, ang pinanggagalingan ng lahat ng kalakasan natin is really only from the Lord. Sa biyaya at grasya lang ng Panginoon na meron tayong magandang kalusugan, hindi natin hawak ang ating mga buhay, kahit gaano mo kagaling mag-low carb, mag-exercise, kahit gaano kasarap yung tulog mo, kahit gawin mo na lahat ng tama, pero kailangan pa rin i-acknowledge natin na ang Lord pa rin ang sovereign, siya pa rin ang talagang pinagmumula ng lahat ng meron tayo, kasama na doon ang ating buhay, ang ating kalakasan. Huwag natin siyang kalimutan, pasalamatan, huwag natin siyang kalimutang hingian ng gabay sa ating pang-araw-araw. And whatever that we do, whether you eat or drink, or whatever you do it all for the glory of God.